see the world struggling day by day, our family and friends fighting through for that one drop of oil in all of their toil. Lord, give us a burden for prayer. Grant it, Lord. Lord, give us a burden for prayer.
We see the world struggling day by day. Our family and friends fighting through for that one drop of oil in all of their toil. Lord, give us a burden for prayer. Grant it, Lord. Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Our lives are fleeting. The world's in despair. Lord, give us a burden for prayer. Lord, may I be the one found faithful and strong in the place of true victory. With all said and done, the battle is won. When humbled, I fall to my knees. Oh, Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Our lives are fleeting. The world's in despair. Lord, give us a burden for prayer. Lord, may I be the one found faithful and strong in the place of true victory. With all said and done, this battle is won. When humbly I fall to my knees. Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Our lives are fleeting. The world in despair. Lord, give us a burden for prayer. Give us, Lord. Lord, give us a burden for prayer.
the world in despair, Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Tayo muli nagpapasalamat sa pagkakataon ngayong gabi na tayo pong lahat ay magsama-sama po sa gawain ng ating Panginoon. At ako po ay maasa na tayong lahat sa gabing ito ay nasa mabuting kalagayan, sa patuloy na biyaya at kabutihan ng ating Panginoon sa ating lahat. So, alam ko na lahat po tayo ay marahil sa sandaling ito ay namamahinga na sa maghapon nating mga gawain. Gayunpaman, ako po ay narito para magatid sa ating lahat ng ng salita ng ating Panginoon. So, kahit na nariyan kayo sa inyong mga tahanan, saan man kayo naroon sa mga sandaling ito, ay tayo pong lahat ay magsama-sama at magkaroon tayo ng ilang sandali ng ating pong pananatili at fellowship sa ating Panginoon sa gabing ito. So, praise God. Amen. Alam ko na sa gabing ito ay may bagay na gagawin sa atin ng ating Panginoon. At kung tayo po lahat ay meron pong mga pinagdadaanan sa panahon na ito, lagi po natin tandaan na ang Panginoon ay nariyan lagi para po tayo tulungan at bigyan tayo ng kalakasan para mapaglabanan natin ang lahat po ng ating pong mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Ang sabi po ng Biblia na siya po ang ating pong tulong sa panahon ng pangangailangan. At naniniwala po ako na ang Panginoon natin ay hindi pa rin siya nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. So sa gabing ito, tayo pong lahat ay nagsama-sama at wini-welcome ko po kayo ngayong gabi sa ating pong munting Bible study. Praise the Lord. Bago po tayo mag-start sa gawain ng ating Panginoon, samahan niyo muna ako sa ilang sandali ng ating pong pananalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. So, tayo pong lahat ay yumuko muna sa mga sandaling ito. Pwede niyo po akong samahan dyan sa inyong mga kanya-kanyang mga tahanan sa gabing ito. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa gabing ito. Purihin ka, Panginoon, sa aming buhay. Tunay, Panginoon Diyos, na napakabuti mo sa amin. Kailanman hindi po kayo nagkulang. Kayo po ay tapat sa lahat po ng inyong mga ipinangako sa bawat anak niyo, Lord. At kami umaasa na sa gabing ito, Panginoon Diyos, ay muli niyo po kami sasamahan sa ilang sandali ng aming pong gawain. Dalayan ko, Panginoon, na kayo ang siyang umabot sa bawat pangangailangan ng bawat isa ngayong gabi.
sa aking mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Kayo, Panginoon Diyos, ang siyang tumugon sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kayo nakakabatid ng kalagayan namin at naniniwala ako, Panginoon God, na meron po kayong kasagutan at meron po kayong tugon sa lahat ng aming pong mga pinagdadaanan at mga suliranin sa buhay na ito, Lord. Wala po kami dapat gawin sa gabing ito kundi sumampalataya at Lord, paniwalaan namin, Lord, ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Samahan niyo muli kami sa ilang sandali, Panginoon Lord, ng aming pong gawain at sa aming mga, Lord, pagpapasalamat sa pagpupuri namin. Kayo muli ang siyang manguna, Ama. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming muling pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, buksan niyo muli ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, Lord, sa mga salita niyo, Lord, na muli po naming mapapakinggan ngayong gabi. Maraming salamat, Panginoon, and we give you all the praise and we give you all the glory sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Puri lang ating Panginoon. At ako po ay samahan nyo sa ilang sandali ng ating pong pag-awit, pagpuri sa ating Panginoon. Praise God. At awitin po natin ang isang Tagalog song na may pamagat na ang Panginooy tapat kailanpaman. So awitin po natin ito at kung saan po kayo naroon ngayon ay maaari po kayo sumabay sa pag-awit. No? Pwede niyo po akong sabayan sa pag-awit. Amen. Praise the Lord. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginooy tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginooy tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba, ang Panginooy tapat kailan paman. Yes, Lord. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginooy
tapat kailan paman. O biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di mag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di mag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Hallelujah. O minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Yes, Lord. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Puri lang ating Panginoon, mga kapatid. Tunay na tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. At patuloy pa nating awitan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Awitin natin yung isang English song. Praise the Lord. Sing the song Be With You. Pwede niyo po akong sabayan sa pag-awit. Amen. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace and my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring
My life an offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Amen. Pwede niyo akong sabayan sa pag-awit. Thank you, Jesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. When I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hallelujah. Amen and amen. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Puri natin Panginoon. Amen. Sana po ay sabay-sabay po tayong umawit at nagpuri sa ating Panginoon ngayong gabi. Amen. So, once again, wini-welcome ko po ang bawat isa sa atin ngayong gabi sa gawain ng ating Panginoon. At kung meron po tayong mga prayer requests, I encourage you to send your prayer request. At ito po ipapanalangin natin pagkatapos po ng ating pumunting Bible study ngayong gabi. Ano man po mga prayer request natin ay mag-message po kayo. At nang sa ganun ay may sama po natin ito mamaya pagkatapos po ng ating pong munting pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. So purihin lang ang ating Panginoon at supposed to be na ngayon meron po tayong special song pero hindi ko po ma-play yung video eh. Okay, pero anyway, meron po tayong isang awit na gusto kong i-play at di kaya
iparinig sa atin, ano, para sa ating special song. Praise the Lord. Amen. Inawit po ng mga kapatiran po dito sa church. The day has come when you will return and take me home to that eternal place where I will see your face. Here all my days I work for your kingdom by your will. Though they said I'm insane and everything's in vain. But Lord, I still believe. I'm ready to receive, according to your promise. You said you're going to be soon. Your chariot's coming in. Soon you'll take me out of here. I'll meet you, precious Jesus. I'll meet you in the air. The seventh dove came down as a sign. Now I'm preparing for the supper with the Lord. We've given more the faith that I've never known before. The devil's question, Lord, did your eagles fall? Oh Lord, I still believe. I'm ready to receive, according to your promise. This earth I'm going to leave. Soon I'll be. I hear the chariot sound, landing on eternity and time. The message of my freedom. Holy The archangel's drum shall sound, bringing back to life. The earth will hold no longer your beloved bride. The twinkling of
Amen. Praise the Lord. Purihin ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Salamat sa awit na yon. Amen. At nawa tayo po ay pagpala po sa papuring awit ng ating mga kapatid. So, muli, ina-encourage ko po kayo na tayo po ay padala ng ating prayer request para pagkatapos po ng ating pong gawain po, ipapanalangin po natin lahat ng ating mga prayer request. So, tayo na po ay dadako po sa munting Bible study natin ngayong gabi. Amen. At meron po akong isang paksa na gusto ko pong ibahagi sa ating lahat. At ang topic po natin ngayon is about healing. Ang topic natin ay healing faith, then rapturing faith. Healing faith, and then rapturing faith. Praise God. Bago tayo magkaroon ng rapturing faith, kinakailangan muna na ma-establish sa puso natin ang principles ng healing, kung paano po mapapagaling ang ating katawan. Diba? So napakahalaga po ng bagay na ito. So tayo po ay bumasa ng ating scripture in the book of Jeremiah chapter 17 verse 14. Okay. Praise the Lord. Jeremiah chapter 17 verse 14. The Bible says, "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for thou art my praise." Amen. Heal me, O Lord. Praise God. And I shall be healed. Another scripture in Psalms 103 verse 2. Psalms 103 verse 2. Okay. The Bible says, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits." Verse 3, "Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases." Amen. Verse 4, "Who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies." Tuloy natin sa verse 5, "Who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles." Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita ngayong gabi. Praise the Lord. So ang ating pong paksa is about healing faith, then rapturing faith. Amen. Now, alam natin na binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan para sa pamamagitan ng panalangin, kung ano man po yung ating mga hinihiling, amen, ay through prayer ay makakamit po natin. Praise God. Especially sa mga problema natin sa ating katawan, sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Praise God. Now, alam natin na bawat isa sa atin ay merong kakayanan na ipanalangin, maging sino man, maging sa ating pangangailangan, sa ating mga karamdaman, na tayo mismo pwedeng manalangin at not necessarily na kinakailangan na lagi tayong dumepende sa iba para manalangin para sa atin. Of course, hindi natin dinidiscredit, mga kapatid, ang sinasabi doon sa James chapter 5 verse 14. Sabi doon, kung merong may karamdaman sa inyo, ay tawagin ninyo yung mga matatanda sa iglesia.
At hayaan nyo sila'y manalangin para sa inyo, pahirang kayo ng langis sa pangalan ng Panginoon at kayo panalangin. Pero gusto ko rin kayo encourage na you also sa inyo, kayo rin mismo ang higit na makakapaghatid ng totoong kagalingan. Kung ano man yung pangangailangan nyo, kung kayo mismo ay lalapit sa Panginoon at manalangin ng personal at ipanalangin nyo kung ano yung mga kahilingan ninyo. Not only a corporate prayer, that's good, amen, pero yung panalangin na personal sa iyong sarili, amen, ay napakahalaga. Diba? Napakahalaga po ng bagay na yun. Amen. At any Christian that believes in divine healing is ordained to pray. Amen. Is ordained to pray. Praise God. To himself and also to other people. Diba? Naniniwala po tayo that God is still a God that healeth our diseases. He's a miracle working God. Alam natin yon. At hindi lang po siya Diyos na nagpapagaling nung mga unang panahon, Diyos na gumagawa ng milagro, amen, nung unang panahon, at nababasa po natin yan sa Bible, pero gusto kong sabihin sa inyo na He's still God. He's the same God, amen, na nagpapagaling at amen, tumutugon sa lahat ng ating mga kahilingan at panalangin. Diba? Kayong mga nanay, meron din kayong kakayanan at meron din kayong kapangyarihan to pray. Hindi lang po mga kalalakihan but also yung mga nanay natin, especially kapag meron po kayong anak and in the middle of the night, amen, at wala pong elder, wala pong, praise God, matawagan na matanda sa iglesia. Amen. I encourage you to pray for your child. Kayo rin mismo pwede kayong manalangin sa inyong anak. At amen, God will honor your prayer. Diba? Sapagkat alam natin na the church has been invested with power of divine healing. Amen. Kaya sabi ng Biblia na ang pangako na ito ay para sa lahat. You see? You could bind the enemy. Ba? Sapagkat ang sabi sa Biblia na ano man ang ating talian dito sa lupa ay tatalian sa langit. Ano man ang kakalagan natin dito sa lupa ay kakalagan sa langit. So, yan ang pangako ng Diyos sa atin. We should not be living below and acting like a powerless church. Kinakailangan ipakita natin na tayo, mga kapatid, ay ang iglesyang pinagkalooban niya ng authority sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Amen. At naniniwala tayo na ang Diyos ay very willing siya na ipulpil ang kanyang mga pangako sa atin. Amen. And He will always keep His own word. So, alam natin na ang divine healing para itong dry run, para sa ating pagbabagong katawan, para sa body change. Ito ay rehearsal po natin. Right? Ito ay paraan ng Diyos para totally makamit natin yung ating inaasam na pagbabago ng katawan. Kung wala po tayong pananampalataya sa divine healing, paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya para sa pag-aagaw? Diba? Para mabago yung katawan natin. Amen. At maging bata, katulad ng sinasabi ng Bible, we shall all be changed, no? At ang corruption ay mawawala sa atin at tatamasain natin ang incorruptible body, immortal body. Pero paano po natin yung makakamit kung doon pa lang makakamit sa divine healing ay hindi na po nating magawang mapagtagumpayan? Maging yung mga bagay-bagay na katulad ng mga karamdaman natin. So if the prophet said that to go to the rapture, you must have a revelation, it is same with divine healing, no? In order to get healed from every disease, no, ito po ang sinasabi ng Biblia na magkaroon din dapat tayo ng revelation. Revelation is also needed to receive your healing. Di ba?
Bakit? Sapagkat ano bang pananampalataya? Di ba? Faith is a revelation. Faith is something na na-reveal sa atin. Hindi pa man natin ito nakikita, hindi pa natin nahahawakan, but you believe it. Katulad ng ating narinig na kanta. Lord, I still believe. Amen? Sumasampalataya tayo. Although, hindi pa natin ito nakakamit, hindi pa natin ito nararanasan, yet we believe as though na yung bagay na hinihingi natin sa Panginoon ay nakamit na natin. Yun ang pananampalataya, and we are looking to the unseen through the eyes of faith. So faith is a revelation. Amen? To all the Word of God, to the will of God. You see, saan po ba itinayo ang iglesia? Hindi sa tao. Saan itinayo? Itinayo ang iglesia sa pamamagitan ng bato. Di ba yan ang sabi ng Panginoon kay Peter, upon this rock I build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. And what is faith? Faith is a revelation. Because faith is something na na-revealed sa atin. Kaya nga doon sa Bible, sa Hebrews chapter 11, makikita natin yung mga heroes of faith doon, lahat ay ginawa nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Abel by faith, Enoch by faith, Abraham by faith, Sarah. It's all by revelation. So paano nila nakamit yung kanilang mga miracles, yung kanilang mga hiningi sa Panginoon? It's all by revelation, it's all by faith. So it is very important na magkaroon tayo ng pananampalataya. And on the contrary, alam natin na ang takot, ang fear, yan po ang sinasabi ng propeta na pinaka-worst na sabihin nating pangontra ng kaaway. You see, para hindi nating makamit yung ating pong hinihiling. Diba? Ang takot, lagi-lagi yan ang nagiging hindrance. Praise God. Kapag po mga kapatid, ninarinig po tayo negative na nagmula sa doktor o di kaya ay sinabi yung sakit natin, pumapasok agad yung takot. Amen. Nandiyan kaagad yung pangamba. At kung ang pangamba, takot na yan, ang namayani sa puso natin, lalo po nating hindi matanggap yung kagalingan natin. So wag na wag po nating hayaan ang takot na ito ay maghari sa puso at isip natin, kundi mga kapatid, sa kabila noon, amen, ay talunin natin yung takot na yan sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya at pagkapit po mga kapatid sa mga salita ng Panginoon sa kanyang pangako sa atin. You see? Praise God. You know, sometimes even science, even medicine, medical science prove na kapag po ang tao ay pinangungunahan ng mga negatibo na bagay sa kanyang kaisipan, amen, ay nahihirapan po yung isang ginagamot sa kanyang paggaling. Di ba? Sometimes the most difficult thing is not actually the disease or the virus or whatever yan, mga kapatid, ng sakit na kung saan ginagamot, kundi mga kapatid, yung reaksyon ng tao doon sa kanyang karamdaman. Ba? Kaya kung anong iniisip natin, yun ang mangyayari. Yan ang sinasabi sa Bible. What you think is what you are. Diba? There's power in the mind. You see? If you think negative, magiging negative din ang epekto sa iyong sarili. Pero if you think positive, amen, magiging positibo din ang outcome sa iyong sarili. Alam niyo kung bakit sinasabi ko to? Kasi naranasan ko eh. Naranasan ko po yun. Diba? Nagkaroon po ako din ng issue sa aking kalusugan. At nung hindi ko po matanggap na meron po akong ganung karamdaman, ay pumasok po ang negative na kaisipan sa akin. At sa katunayan, mga kapatid, alam niyo po yung nangyari sa akin, talagang to the point na talagang akala ko wala na akong pag-asa. Hindi na ako gagaling. Kaya nga, tinawag ko na po yung aking pamilya at ako'y namamaalam na sa kanila kasi
Feeling ko parang any moment ay mawawala na ako. Pero mga kapatid, yung pala sa isip ko lang yun. Amen. Natatalo na ako sa aking isip at dahil doon, yun ang aking reaksyon. Pero, napag-isip-isip ko rin, sabi ko, amen, meron akong Diyos at siya ay Diyos na nagpapagaling at hanggat may purpose pa ang Panginoon sa buhay ko, ay walang mangyayari sa akin. Diba? So, wala akong ginawa kundi magbabad ako sa salita ng Diyos, sa lahat ng kanyang mga pangako sa buhay ko. Nagpatuloy akong sumampalataya sa aking kagalingan, nanalangin ako ng taimtim sa Panginoon. Amen. And you know what? Diba? Yung dinaanan kong karamdaman ko, diba? Nagkaroon ako ng ischemic heart disease, sakit sa puso. Pagkatapos, after 4 months, alam niyo yung kwento, diba? Nung ako po yung nag-second opinion, abay, wala na po yung sakit ko. Hindi ko alam na, mga kapatid. Wala na pala yung sakit ko, pero sa isip ko, akala ko, meron pa akong karamdaman. Pero ang sabi ng doktor, nung ako po ay chinek up, abay, wala na po akong karamdaman. Wala na po akong sakit. Amen. At sa isip lang pala, sabi ng doktor. Marami daw siyang ganong mga pasyente na kuminsan, iniisip nila na may ganito ulit silang sakit. Amen. Pero pagdating po sa laboratorio ay wala naman. Hindi naman negative naman lahat. So, amen. So, yung isip po nila ang gumagawa. Praise God. Pero kung ang isip po natin ay positibo, amen, magiging positibo din ang magiging outcome dito sa ating mga hinihingi na panalangin, kagalingan sa ating katawan. Praise God. So, it's only in the mind. At alam natin, the greatest battle ever fought is in the mind. Alam natin yon, mga kapatid. So, meron pong quote ang prophet dito sa message na the greatest battle ever fought. Sandali lamang po. Amen. At hanapin ko yung quotation. Praise God. So, ang sabi po ng prophet sa message na the greatest battle ever fought, right? Sandali lang po. Na merong labanan, no? Okay? Tayo po lang sandali. Praise the Lord. Sabayan natin ang quote na sinasabi niya. Okay. The message na the greatest battle ever fought. Okay. Kuha ko na yung quote. Okay, the prophet said, sabi niya, now when this great battle started on earth, okay, there had to be a mutilating place. There had to be a place selected for the battle to begin and for the battle to rage. And that battleground begins in the human mind. That's where the battle starts. The human mind was chosen for the place of the battle, where it has to begin. And that is because that decisions are made from the mind, the head. Okay? Now, they never started it from some organization. They started it from some mechanical affair. So, napakita natin dito, yon. So, ang labanan, sabi niya, ay nag-umpisa sa mind. Because the battleground, when you get to meet your enemy, is in the mind. So, sabi noon, doon kayo nagmi-meet ng kaaway sa isip. So alam natin, nagkaroon ng labanan doon sa langit, and that battle in heavenly places, ito po ay nagpatuloy dito sa lupa. At ang mutual place ng battleground, sabi doon,
ay sa isip ng tao. Kaya nga, ito po yung panahon kung titingnan po natin na marami po ang nagsasuffer mentally. Kasi nga po mga kapatid, dahil po sa maraming mga bagay ngayon na nangyayari. Ito po yung nagdudulot ng higit na kaguluhan sa kaisipan ng tao at bagabag sa puso ng tao. Kaya po ang tao, mga kapatid, ngayon ay nagkakaroon ng tinatawag nating neurotic condition, nervous breakdown. Okay? Marami ngayon ang nagsasuffer nito. Bigla-bigla na lang silang nagsasuffer na atake at amen, hindi nakakayanan yung mga pressure sa mundo dahil nga po sa nangyayari ngayon sa ating panahon, di ba? At we are living in a very darkish age. Sabi nga ng propeta, at makikita natin kung paano ang kaaway ay talagang ginagamit ang pressure sa tao para po mga kapatid mawalan siya ng tamang katinuan. Amen. Para bumigay ang kanyang kaisipan. At alam niyo, pag nagkaroon tayo ng tinatawag na neurotic condition, kumbaga yung nervousness na yan, pag hindi po yan control, hindi po yan mga kapatid, natalo po tayo dyan sa mga bagay-bagay na gumugulo sa isip natin, ay hahantong pa yan sa kamatayan. Di ba? Marami pong mga nagsusuicide ngayon dahil sa hindi nila nakakayanan yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. Praise the Lord. Kaya kung wala po tayo sa Panginoon, sigurado, marahil isa po tayo ngayon sa mga apektado. Isa tayo sa mga di natin alam kung paano natin masolusyonan yung ating mga problema sa buhay. Baka mapunta tayo sa ganong kalagayan. Di ba? Meron nga sinabi ang propeta natin, sabi niya na sa panahon na ito ay dadami yung mga magkakaroon ng problema sa isip. Masisiraan ng bait. Amen? Maraming mapupunta sa mental hospital. At maging yung mga psychiatrists, hindi na rin nila kayang kontrolin o di kaya gamutin itong mga tao na ito. Na sabi ng propeta, maging sila mismo ay affected na ng mga nararanasan ng mga tao sa panahon nito. You see, there will be an overloading of insane institution, sabi ng prophet. Even the psychiatrists are breaking up. At sila mismo, itong mga psychiatrists, sila mismo ang naggagamot na sa kanilang sarili. Imbis na sana yung mga pasyente nila, sila na mismo ngayon ang nagkakaroon ng depression at nagkakaroon ng problema din sa kanilang emosyon at sila ngayon ang naggagamot sa kanilang sarili daw dahil sa mga nararanasan ng mga tao na hindi na rin nila kayang solusyonan. Well, mga kapatid, alam natin na isa lamang ang ating pong solusyon dyan. Praise God. Magkaroon tayo ng isip ni Kristo. If you have the mind of Christ, amen, ay magkakaroon ka ng tinatawag, mga kapatid, na peace of mind. Diba? Kung si Kristo ang maghahari sa puso at isip mo, lahat ng mga bagay, kahit nandito tayo sa panahon na very stressful at praise God, nakikita natin na napakagulo ng panahon na ito, nakakatakot. Yet, in the midst of all these troubles, amen, magkakaroon pa rin tayo ng kapayapaan kung si Kristo ang nasa puso natin. Amen? Praise God. Now, alam natin mga kapatid na lahat naman po ng mga sabihin nating panglabas na manifestation na nakikita sa tao ngayon, it all start in a spiritual condition. So kapag po mga kapatid, ang spiritual na kalagayan po ng isang tao
ay hindi po maayos, ay hindi po siya magkakaroon ng magandang resulta sa kanyang pamumuhay. Di ba? Hindi man yan pansin ng marami, but it has something to do with the spiritual standing of a person. Kung ano po yung kalagayan niya. Kasi sometimes, okay, bago magkaroon tayo ng karamdaman, amen, somehow, doon sa ating spirit realm, amen, ay nagkaroon tayo ng problema. At like for example, yung, di ba, kapag po tayo may sakit sa puso, ang sakit sa puso, hindi po siya bacterial, hindi po virus yan. Kapag po ang propeta sa healing line ay siya po ay nananalangin sa mga may karamdaman, kapag po kasi hinawakan niya yung kamay ng isang tao, ay lumalabas po yung mga pantal-pantal sa kanyang kamay. That means to say, yung sakit ng tao na yun ay cause ng virus or bacteria or cancer, whatever. Pero kung ang sakit po ay sakit sa puso, wala pong manifestation yun sa kanyang kamay. Dahil ang sakit sa puso, it is connected the spirit to the spiritual being ng isang tao. Meaning to say, spiritual po yun. Like for example, pag meron po tayong grudge, meron po tayong hatred, meron po tayong something, bitterness sa puso natin, so, yun po ang nagiging cause kung bakit po isang tao nagkakaroon siya ng sakit na puso. Diba? Kasi ang puso dapat punuin mo ng kagalakan yan, amen, maging masaya. Pero kung pinupuno mo yan lagi ng galit, ng puot, ng kapaitan, amen, mahihirapan yung puso. Kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart stroke, amen, heart attack, dahil po doon. Kaya sabi ng Biblia, ang gamot diyan ay maging masaya ka lang. Amen? At wag mong pakinggan kung ano po ang sinasabi ng kaaway sa iyo. Wag mong pansinin. Praise God. Kung ano po ang sinasabi ng kaaway kasi sinungaling siya, di ba? Lahat ng kanyang sinasabi ay walang katotohanan. Amen? Ang diablo, mga kapatid, ay bluffer. Tandaan po natin yan. Bluffer po ang diablo, mga kapatid. So, wag mong papansinin yung sinasabi ng diablo kasi sinungaling yan eh. Tingnan niyo itong quote na ito, mga kapatid. Okay. So, the prophet said in the message na perseverance. Okay. Ang sabi niya, amen? Praise the Lord. In the message perseverance, sabi ng prophet ganito, I was reading the other day where a man said the devil got before him and said he was just a little bitty old devil. And he said, boo. Amen. Said, I jumped back and he said, boo. I jumped back. Every time he'd holler, boo, and I jump back, he'd get bigger and I get literal, what do I say? English from prophet. Smaller, yon. And said, he kept saying, boo. Said, I get smaller. Each time when I jump back, and I get bigger. So, ang kwento ng lalaki nito, nagpakita daw sa kanya ang diablo at siya ay tinatakot. Sinasabi sa kanya, boo. Amen? At habang natatakot siya, ay lumalaki ang itsura ng demonyo at lumiliit siya. Amen? Habang nagsasalita ng boo, yung demonyo sa kanya. So habang natatakot siya, lumalaki ang demonyo, ang diablo, lumilit naman siya. And then sabi niya, said, I know that I had to fight him. After a while, he said, I looked around and thought, what? Sabi niya, I found the word of God. He said, I rolled it in my hand. And the devil said, boo.
And I said, boo, back. Amen? And said, when I said, boo, back, every time I said, boo, he gets smaller and I get bigger. Man, that's it. You got to fight him sooner or later. You see? Amen. Ganun pala ang Diablo. Kapag po takot tayo, lalo niya tayong tatakutin. Kapag po tayo nagkukulang sa pananampalataya sa Panginoon, the more na tayo ay kanyang i-discourage. Kapag natatalo tayo sa isip natin at amen, nag-iisip tayo ng negatibo, ang Diablo, gustong-gusto niya yon. Dalalan niya, kaya kanyang wasakin sa pamamagitan nung pananakot niya sa iyo. Pero ang sabi nung inabasa natin dito, itong lalaki na ito, na-realize daw niya ang salita ng Diyos. Amen? Na mas powerful, mas makapangyarihan. Kaya sabi niya, buka rin. Amen. Tinatakot siya ng Diablo, pero sabi niya, amen, wag mo akong takutin. Amen, praise God. At sabi niya, amen, tinutugunan niya yung pananakot ng kaaway sa kanya. And the more he do that, the more he got bigger and the devil becomes smaller. So sabi ng propeta, sabi niya, ganun niyo paraan na dapat niyo siya talunin. Kasi bluffer lang kasi ang kaaway. Praise God. Huwag kayong tatakbo sa kanya, huwag kayong matatakot sa kanya, harapin niyo siya at gamitin niyo ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Just hold on. Amen. Through the power of His Word, the Word of God, and the name of Jesus Christ, amen, you can overcome the devil. Amen? I-rebuke nyo sa pangalan ng Panginoon kung ano man yung takot na itinatanim ng kaaway sa inyo. You see, huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan because ang Diablo po ay sinungaling. Huwag nyo hayaan na kunin niya yung karapatan ninyo, amen, na angkinin ang lahat ng pangako ng Diyos. Kasi ang sabi sa Biblia, ganun siya, di ba? Tinatanggal niya ang kagalakan mo, amen, praise God. Kinukuha niya yung kapayapaan mo. So it's about time. Kung nawala man sa iyo yan, at dahil hindi tayo, nagkulang tayo sa pananampalataya, well, it's about time. Amen. Nabawiin mo lahat yung mga bagay na yan. Huwag kang matakot. Huwag po tayong matakot. Amen. Praise the Lord. Sampalatayanan natin ng Diyos sa buhay natin. Then magkakaroon tayo lahat ng ating mga kahilingan ay matugon sa pangalan ng Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. At ang healing, mga kapatid, ay napakahalagang maranasan natin po para totally maranasan din natin, mga kapatid, ang pagbabago ng ating katawan. So ito po ay, sabi ko nga, ito po ay rehearsal lang po natin. Paano po tayo magkakaroon ng body change? Kung yung karamdaman nga natin ay hindi natin makamit. Diba? Dito pa lang sa lupa, kinakailangan mapasunod na natin ang ating katawan para sa pagbabago ng ating katawan at kagalingan. Sabi nga ng propeta, sabi niya, yung hinihiling nating rapture, body change. Amen? Gusto natin ng body change, pero yung sakit lang ng ngipin, hindi daw natin mapagaling. Maliit na karamdaman, konting sipon lang, konting sakit ng ulo, ay natatalo na tayo. Tumatakbo na agad tayo sa doktor. Amen? Pero paano yung pananampalataya mo sa pagbabagong katawan? Diba? Hallelujah. Because it's the same process. It's the same principle. Kinakailangan mapasunod mo yung katawan mo sa pananampalataya mo, mga kapatid. So, ganun din sa pagbabago ng katawan natin sa rapture. Diba? Amen. So, hallelujah. So, ang healing, mga kapatid, alam natin,
na ito po ay paraan ng Diyos para makamit natin ang pagbabago ng katawan. Now, alam natin, sickness is a byproduct of unbelief or sin. Sickness was not in the Garden of Eden. Yun po ay produkto ng kasalanan nung nagduda yung mga magulang natin. At pumasok sa tao ang karamdaman, ang suffering, tayo nagkasakit, tayo ngayon ay tumatanda, and eventually, tayo po ay mamamatay. Diba? At gusto kong malaman natin that there are two classification of sin. Meron tinatawag po tayong original sin at meron po tayong sin na nakukumit natin personally. Diba? So, alam natin that you are a sinner by representation. So, tayo nagkasala, hindi dahil tayo gumawa ng kasalanan o gumawa ng mali. Tayo naging makasalanan by representation. Sabi ng Biblia, because of one man's sin, death entered into this world. Nung nagkasala yung ating mga magulang, damay po tayo. Diba? Yung kasalanan nila ay yun, na ipamana sa atin. Hanggang sa ating panahon. At kung paano nalaman natin na ipamana, na ipasa yun sa atin, dahil alam natin kung ano yung kasalanan doon sa Garden of Eden. Yeah? Hindi lang po sila kumain ng bunga ng punong kahoy. Right? Amen. Dahil kung ganon, di ba, bunga ng punong kahoy din dapat ang pangbayad sa kasalanan natin. But you see, because we are sinner to begin with and we are sinners by representation, so alam natin na kinakailangan din natin na tayo ay mapatawad, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi it's also by representation. Amen. Kasi kung ang condemnation is by representation, then ang righteousness is all by representation. That means to say, we are saved by grace alone. We are saved by our faith in the forgiveness of God. Amen. Yung kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo. Yun lang po talaga ang paraan, the provided way ng Diyos para po mga kapatid, yung original sin ay mawala sa atin. Di ba? Mawala sa atin. Because when you are born in the earth and receive the breath of life, amen, the spirit of the worldly nature, sabi ng propeta, ay naranasan na natanggap mo. It was permitted by God. Amen? Praise God. It was not given but permitted by God. Now, meron tayong worldly nature sa atin at yung po ang kinakailangan natin para mawala yun ay kinakailangan mong may panganak na muli. Amen? You must be born again. Sabi ng Biblia, praise God, because you were born in this world, speaking lies, you come into this world, shaped in iniquity, come to this world, speaking lies. So, to begin with, you are sinners. You see? So, alam natin ang attributes ng kasalanan, meron siyang attributes. Sin is just only, sabi nga, sin is unbelief, at yung mga ginagawa ng tao ay attributes ng kasalanan, pagsisinungaling, mga bisyo, lahat ng uri ng ginagawa ng tao. Yun po ay attributes po ng kasalanan ng isang tao hindi pa sumasampalataya. Pero kapag po tayo ay na-born again na, wala na original sin, so mawawala na rin po yung attributes ng lahat ng kasalanan, ng unbelief na ito. At ang makikita sa isang tunay na born again ay ang submission sa salita ng Diyos at bunga ng Espiritu Santo ng Panginoon. So, the original sin introduced to us as sickness and death to human race. Alam natin yon. Praise God. So, pero alam natin ang karamdaman din sa isang banda ay pinahintulutan ng Diyos para siyempre ma-reveal yung kanyang characteristics. Diba? Gusto kong balansin naman natin. Diba? O ang karamdaman hindi galing sa Diyos. Pero pinapahintulutan ng Diyos
na maranasan natin at naranasan nga natin ang mga sorrows and grief and pain and sickness and death. Kasi alam natin, doon sa divine plan ng Panginoon, gusto niya express ang kanyang sarili bilang ating healer, di ba? Ating redeemer. So, dito nagkamali po mga kapatid yung mga kaibigan ni Job. Di ba? May 3 kaibigan si Job na wala silang ginawa kundi sisihin si Job dahil sa kanya nararanasan. Sinasabi nila na si Job, siya po ay isang secret sinner dahil, amen, may sakit siya. Dumadanan siya ng lahat ng pagsubok at higit sa lahat yung huling kanyang naging kalagayan ay nagkaroon siya ng karamdaman. Praise God. You see? So, ibig sabihin, kahit hindi ka makasalanan, kasi alam natin ang nangyari kay Job, alam naman natin behind the scene, kung ano ba talaga ang purpose ni Lord. Diba? So, hindi lang po natin sinasabi na kapag ikaw ay makasalanan, ay ikaw ay magkakasakit dahil ikaw ay sinner. I mean, kasi katulad na accusation ng mga kaibigan ni Job, kasi nagkasala ka, kasi ganito, kaya ka nagkaroon ng karamdaman. No, but in the case of Job, hindi naman po siya, alam niya sa kanyang sarili na faithful siya sa Panginoon. Pero alam niya na kahit na ganoon pa man ang mga nararanasan niya. Amen? Amen. Nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan. So you see, sometimes there is actually, yes, sometimes there is a direct link between a personal sin doon na kapatid sa will ng Panginoon. Kung tayo rin ay nagkakasala, papaluin din tayo ng Panginoon, di ba? Magkakaroon tayo ng karamdaman. And one way na ginagamit ng Panginoon ay yung karamdaman para paluin tayo. Di ba? Pero, amen, meron din namang tayo ay nagkaroon ng karamdaman dahil wala naman po tayong ginagawang mali, but God just want us to experience the power of God, the healing of God. Amen. Like for example, in my case noon, di ba, sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko pang maglingkod sa iyo. Bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Naglilingkod ako sa Panginoon, pero nagkaroon ako ng karamdaman. At hindi ko po mga kapatid maintindihan kung bakit naglilingkod ka sa Panginoon, tapat ka sa Panginoon, pero meron kang karamdaman, meron kang pinagdadaanan sa buhay. Amen? Nakaramdaman. So, hindi po exempted yung mga anak ng Diyos. Hindi po tayo exempted. At inaalaw ng Panginoon yan. Dahil gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng personal na karanasan sa Kanya. Diba? Magkaroon tayo ng testimony sa Panginoon. Kung paano po ang Diyos ay talagang totoo sa buhay natin. Yung hindi lang po tayo nagkikwento ng karanasan ng iba. Di ba mahalaga rin din po na tayo yung personal magkaroon ng karanasan sa Kanya sapagkat gagamitin din ng Panginoon yung karanasan na yan para maging instrumento niya, para tayo maging isang saksi o maging effective na witnesses ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, nung after na ako apoy gumaling, nabalitaan din po nung ilang mga kaibigan at kamag-anak ng mga kapatiran. Ang karanasan ko noon ay yun, at sila ay, amen, nagtanong kung paano po ako mga kapatid gumaling. So doon na po ako nakapagbahagi sa kanila sa kabutihan ng Panginoon. Na ang Diyos ay makapangyarihan at siya po nagpapagaling ng ating karamdaman. Okay, ginamit din niya ang mga doktor, ginamit din niya ang medisina. Pero syempre, may limitasyon din sila. Pero alam natin, ang Panginoon pa rin talaga siyang dakila natin manggagamot. Diba? Amen. Kapag po ang isang taong nakaranas na ng ganong klaseng karamdaman, ang kausap mo, maniniwala ka, lalo kung siya pinagaling. Diba? Ano na yun kumbaga, ano na yun? Living testimony na yun. See? So, yun palang purpose ng Panginoon, katulad ng nangyari kay Job. Hallelujah. So, naalala nyo yung kwento sa Bible. Basahin natin ang scripture sa John chapter 1 verse 9. John chapter 1 verse 9.
At sa ilang sandali, magtatapos na po tayo. Amen. Okay. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Masahe ko sa wikang Tagalog. The Bible says, sabi rito, at sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangsasabi, Rabay, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? So, tinanong siya ng mga alagad, sino Panginoon sa palagay mo ang may kasalanan? Ito bang taong bulag na ito o yung kanyang mga magulang kung bakit ipinanganak siyang bulag? Sumagot si Jesus, sabi niya, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa. Amen. Ang mga gawa ng Diyos. You see? Amen. So maliwanag, meron palang ganun na sinasabi sa salita ng Diyos na kapag po isang tao ay pinanganak marahil na may problema, bulag, may kapansanan, di ba? Ang sabi ng Biblia ay walang kasalanan yung tao na yon. Amen? Hindi rin niya pwedeng sisilang kanyang magulang kung bakit ganun siya. Kundi ang sabi ng Panginoon, amen, ito ay paraan pala ng Diyos para mahayag ang gawa ng Diyos. At may sinasabi ang propeta, di ba? Sabi niya na tayo nga doon sa kaisipan ng Diyos, sakdal tayo doon. Perfect tayo doon. Kung dito man sa lupa, marami tayong mga sinasabi nating nararamdaman sa physical nating katawan. Hindi katulad, hindi yung ganun sa katawan mo doon sa langit. Di ba? Kung meron mang deformity sa katawan natin dito sa lupa, amen, kung meron mang disability ito, amen, kung meron mang mga kung ano-ano mga hindi magandang naging karanasan tayo, but you see, doon sa original na ating pong larawan, hindi kanya nakita na ganun ka. Di ba? May original kasi na album ang Panginoon. At nandun tayo lahat. And when God saw you there in that album, you are perfect. Hindi kanya nakita na naka-wheelchair, hindi kanya nakita na maraming dinadaing sa inyong katawan. Nakita kanya na perfect. Pero, amen, dito sa lupa, dumaan tayo sa lahat ng hirap, dumaan tayo sa lahat ng pagsubok, binaypas natin yung chopani natin, tapos nilagay tayo sa katawan na ito na napakahirap kung minsan dalhin. Amen. Nariyan ang maraming mga kung anong mga nararamdaman sa katawan. Pero ang sabi ng Biblia, amen, ito pala'y paraan ng Diyos para mahayag pa rin ang kanyang mga gawa. At ang sabi sa Bible, di ba, maliwanag naman, di ba, na kung tayo lalapit sa Kanya, magpapakumbaba sa Kanya, mananalangin, di ba, hanapin natin ang Kanyang mukha. Sabi doon, at tayo lalayo sa ating mga masamang mga gawi. Pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Patatawarin niya ang ating mga sala at pagkatapos pagagalingin niya ang ating pong mga karamdaman. Diba yun ang pangako ng Diyos sa atin eh. So, gustong-gusto ng Diyos na tayo manalangin sa Kanya para hihingi ng kasagutan lahat ng pangangailangan natin. Praise the Lord. So, wag po tayong magduda. Man, alam natin ang diablo, yan ang kanyang gawain. Magtanim siya ng doubt. Unbelief is the original sin. Amen. Human sufferings, sicknesses, is just a reminder that we have a living God. Amen. Although it is a reminder na hindi tayo narito sa katawang ito, just like before,
Dahil may kasalanan, ang kondisyon ng katawan nito ay talagang pakurap na ng pakurap. Pero through all these sufferings din, ay namamagnify ang Lord sa buhay natin. Ba? Amen and amen. Praise God. So, ang sabi ng Biblia, binasa natin kanina na the Lord healeth our diseases. The Lord forgiveth our iniquities. Diba? At alam natin kung paano lahat ng karamdaman natin, binata na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ilan ba yung stripes ng Panginoon? Sabi ng Biblia, by His stripes we are healed. Meron po ako isang preacher na narinig na binilang ng mga nagsuri kung ilan yung latay ng Panginoon nung siya po ay pinako sa krus. Amen. At yung latay ng Panginoon ng binilang, hindi ko na maalala, pagpalagay na lang natin mga more than 40 na stripes, ay umiksakto po doon sa bilang ng mga dalubhasa kung ilan po yung sakit na nagpapahirap sa tao. In other words, umiksakto doon sa latay niya kung ilan yung bilang ng sakit na malulubha, amen, umakma doon sa kanyang latay. That means to say, sinasabi doon that by His stripe, lahat ng disease, sabi nga kanina sa ating pong binas, di ba? The Lord healeth all, not some, not few, but all of our disease. Lahat ng ating pong mga karamdaman. Amen. That includes yung past, present, at saka future diseases natin. Ba? Sabi doon, He forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy disease. You see? So, yun ang pangako ng Diyos sa atin lahat, mga kapatid, na dapat nating panghawakan. Amen. So, healing, amen, is yours. Miracles is yours. Katulad nga nung isang kata, diba? There's a miracle in the making. So, He paid it all. Binayaran niya lahat nung siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Just want to read our last quotation as I'm close. I'm closing with this quotation sa message na token. Sabi niya, sa inyo na yan. So, all you have to do is you claim it. He said, it's your property. Amen. In the message, the token, sabi po niya ganito, and I read and listen very carefully, and I'll be closing with this quotation. Okay, sabi po niya rito, and now you are His. Because He is, we have the right to all that He has purchased for us. Every promise in the Bible is yours. It belongs to you. When this token is upon you and God has resealed you, now we want to check ourselves just for a moment. When God has given you the true baptism of the Holy Spirit, then the life of Jesus Christ is within you. Now that's true. And every theologian will have to admit that to be. Yes, sir. It's the new birth. You are born anew of the Holy Ghost. Okay? Ibaba ko na lang pagbabasa dito sa mayan. Ang sabi niya, and everything that Jesus purchased and promised you, amen, in the Bible is yours. It's your property because it's paid for. Amen. Life is mine. He paid for it. Life is yours. He paid for it. Healing is mine. He paid for it. Healing is yours.
He paid for it. Freedom is mine. Amen. Sabi niya, heaven is mine. He has paid the price. Everything He purchased belongs to the man that holds the token. Amen. Pass my token. You see? So, alam natin mga kapatid, na itong tanda, itong ebidensya, kung saan binayaran na ng Diyos ang lahat para sa iyo. He paid the price. Diba? At meron kang karapatan para i-enjoy yan. Meron kang karapatan para gamitin yan kung anong dapat pangangailangan mo. You see, may pinanghahawakan kang katibayan. Meron kang token. Diba? At ang token type of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, yun po ay assurance natin. Yan, na lahat ng pangako ng Diyos ay para sa iyo. Sabi nga nung kanta, di ba? Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. Huwag mo hayagan na yung portion mo, yung bahagi mo, ay kunin ng kaaway. All you have to do is claim it. Di ba? Meron pong kapangyarihan yung ating pong confession. Sabi niya rito mga kapatid, holding your confession in the word that Jesus Christ has died for you. And when He does it, He displays Himself through you. Amen? When you recognize the token, the life that it took for the blood to speak. Puri lang Panginoon sa gabing ito. Amen. Gusto kong iwanan sa inyo itong quotation na ito na sinabi ng propeta. Amen. Kung meron po tayo mga kapatid, mga pinagdadaanan sa buhay, always remember, amen, praise God. Always remember yung pangako ng Panginoon. Pray to God, then God will going to answer your prayer because it is His word. It is His word. Wag po tayong susuko, wag tayong magpapatalo sa kaaway. Kahit na anumang itinatanim ng diablo sa isip natin, wag po natin isipin yun. Lagi nating puspusin ang isip natin ng mga bagay na kaya-aya. Amen. Kung ano man po mga kapatid, ang alam natin na ito'y lalo nagpapalakas sa atin, bagay na dalisay, bagay na kapuri-puri, sabi nga ng Biblia, yun pong isipin po natin. Sa gabing ito, mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo po ay palayain sa lahat ng oppression ng kaaway. Sa lahat ng pag-aatake ng kaaway. If you need deliverance tonight, amen, just confess the Word of God. Kung nagugulan ang isip mo, amen, ask God for guidance. Humingi tayo sa Panginoon ng panibagong kalakasan. Huwag natin hayaan ang mga kaaway maghari sa buhay natin. Amen. Pwede tayong atakihin ng kaaway, pero alam natin na kung panghahawakan natin ang mga salita ng Diyos, pangako niya sa atin, pwede natin siyang sawayin. Pwede natin siya i-rebuke. At pangako ng Diyos, ayaw niya tayong maglugmok. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay mag-suffer. Gusto ng Diyos na tayo ay maglingkod na meron pong, amen, kasiglahan at tayo po ay masaya. Di ba yan ang sabi ni John? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
Sabi ng Biblia, rejoice. Amen. Again, I say rejoice. Wala pong gustong mangyari ng Panginoon sa atin kundi tayo po ay maging magalak, mapuspos ng kagalakan. So all you have to do is just confess to God and pray a prayer of faith, and God will going to heal us in every disease, in every bondage of the enemy. Amen. Tanda natin as we close, sabi ko nga, kapag po na-master na natin yung katawan natin ay unti-unti natin napapasunod sa pananampalataya natin. One day, madidiscover mo na lang that even the atoms of your body will be changed through your faith. Amen. Di mo napapansin. Amen. Nagbago na pala yung katawan mo. Kasi ganoon ang proseso. Kinakailangan ng katawan na ito, diba, ay mapagtagumpayan natin. Yes, we grown in this body. We grown in this body. But remember, we are the kingdom of God. And the kingdom of God must dwell in this earth, in this body, in this dirt. Amen. Praise God. So alam natin ang lahat ng karamdaman, ito po ay spirito na nananahan doon sa laman, sa mga selula ng katawan natin. Kapag po yan nasaway, kapag po yan namatay, amen, hallelujah, wala na siyang pwedeng gamiting instrumento at manifestation niya. That's where we get our healing, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Puri ng Panginoon, mga kapatid. So, dito na po ako magsasara. Hallelujah. Praise the Lord. Mananalangin tayo ngayong gabi. At amen. Sa mga may kahilingan ngayong gabi, sa kulang tingnan kung may mga prayer requests. Praise the Lord. So wala pong prayer requests. But I believe, marahil hindi na lang po natin siguro na nagawang sulat yung prayer request natin, but somehow we need prayer tonight. So anyway, alam ng Diyos ang pangangailangan natin ngayong gabi. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. So tayo mananalangin sa ating Panginoon. Praise God, at ipapanalangin ko po ang bawat isa sa inyong pangangailangan. Hallelujah. Sabay niyo po ako manalangin nasaan man kayo naroon. Amen. Pray with me. Mananalangin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, wala po kaming ibang sinasampalatayanan sa buhay na ito kung saan nangyayari na kami dumadaan sa mga matitinding mga pagsubok. Lord, alam ko may purpose po kayo, Panginoon, kung bakit pinapaintulutan nyo na dumaan kami sa mga ganitong mga testing sa buhay. Alam namin na nais nyo, Lord, na higit kayong mahayag sa buhay namin.
O Lord, hindi man kami ngayon, marahil may mga kapatid kami ngayon na dumadanas ng maraming mga pagsubok, matitinding pagsubok. Ngunit ganun pa man, Panginoon, nagtitiwala pa rin kami sa iyo, Lord, na ikaw lamang ang maaaring pwede naming malapitan sa panahon ng pangangailangan, Lord. Lord, sino man ang nakikinig ngayon at narinig ang panalangin na ito, Ama, iunat niyo po ang inyong makapangyarihang kamay sa aking mga kapatid na mga sandaling ito, Lord, ay dumadanas ng pagsubok, ng kahirapan, Panginoon, ng karamdaman. Dalangin ko, Panginoon, Lord, sa sandaling ito, Lord, nabigyan mo sila ng inyong espesyal na atensyon. At Ama, ibsan mo ang kanilang mga nararamdamang sakit sa kanilang mga katawan. Dalangin ko, Panginoon, na kayo, Panginoon Diyos, ang patuloy, Ama, na magbigay sa kanila ng pag-asa. Lord, dalangin ko, Panginoon, na palakasin mo ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Na huwag silang kailanman susuko at bibitaw. At makakamit nila, Panginoon, ang kanilang minimithi na kahilingan sa iyo. Lord, alam namin, Panginoon, na as long na may plano po kayo sa buhay namin, ang plano nyo, ang masusunod, ang layunin nyo ang siyang mangyayari sa buhay namin, Lord. Kaya wala po kaming pangamba. Dumaan man kami, Panginoon Diyos, sa mga matitinding mga pagsubok. Binigay mo na sa amin ang kakayanan. Binigay mo na sa amin ang kapangyarihan, Lord, para malagpasan namin ang mga pagsubok na ito sa buhay namin. O Lord, I pray, God, hallelujah, na kayo ang magkaloob ng kalakasan sa bawat kapatid ko ngayong gabi. Ano man ang kanilang mga pagsubok, amen, kayo, Panginoon Diyos, ang magkaloob sa kanila ng tagumpay, ng overcoming power sa lahat ng mga pinagdadaanan nila. Oh God, hallelujah. In behalf of my brothers and sisters na nakikinig ngayon, mapapakinggan ang tinig na ito, Lord God, pakita mo sa kanila na hindi ka nagbabago. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. You are a miracle working God. And we believe it, Lord. We believe it, God. Salamat, Panginoon God. Purihin ka. Amen. By your stripe we are healed, and we claim the promises, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Purihin ka, Lord, sa gabing ito. Kung tayo lahat ay sama-sama na nanalangin ang ganitong panalangin at hilingin natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan, wala po kayong dapat gawin ngayong gabi kundi ang kinin na po ninyo ang lahat ng inyong mga hiniling sa Panginoon sa gabing ito. Amen? Praise God. So, purihin ang Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga sumabaybay at nakinig ngayong gabi sa ating mga kapatid. Amen? Na marahil nakikinig pa rin hanggang ngayon, ay naway pagpalain po tayo ng Panginoon lahat. Praise the Lord. Salamat din po sa panalangin ninyo sa amin dahil sa matagumpay po na gawain na amin pong pinuntahan po doon po sa Cagayan Valley sa Isabela. At tunay na kami po ay pinagpala ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa may Isabela, amen, maraming salamat po sa lahat ng inyong mga pag-asikaso, sa lahat po ng inyong hospitality sa amin po. Amen. Naway kayo po ay pagpalain ng Panginoon lalo
Amen. Ang iyong mga ministeryo, 10 ng mga kapatiran dyan sa Dako ng Isabela. Magpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. So tayo po magsasara na sa ating gawain. At God bless you once again, brothers and sisters. Amen. At nawang Diyos ang siyang patuloy na magpala po sa ating lahat. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan, Panginoon. Purihin ka. Amen. Shalom, bride, and good night, and God bless us all. Lord, may I be the one found faithful and strong in the place of true victory. With all said and done, the battle is won. When humbled, I fall to my knees. Like Elijah before being raptured, I stand on the last stage of my way. I will cross the Jordan, and I believe in the twinkling of an eye I'll be changed. Now the deadly influence of the waters of Jordan is flowing all around the world. But the victory's already been given to me. It's in the open prophetic word. I'm looking away only to Christ. I'm keeping His word. He gives power to fight through the trials that I'm facing, to be able to express Him and to overcome this world. I have the faith of God, from faith unto faith. I'm moving forward, all influence of earth is losing its hold and overcoming the pressure of this civilization. I am soaring where God's eagles dare. I am soaring where God's eagles dare. I am soaring where God's eagles dare. I don't need the doctrines of man any longer. What wasn't but is now done away. But I'm feeding from fullness of your word alone. Life is dwelling in that what you say. It brings restoration, transfiguration, and now my feet stands versus death. I'm hearing your word and I'm dwelling in it, moving forward by your faith. I'm looking away only to Christ. I'm keeping His word. He gives power to fight through the trials that I'm facing, to be able to express it and to overcome this world. I have the faith of God, from faith unto faith. I'm moving forward, all influence of earth is losing its hold and overcoming the pressure of this civilization.
I am soaring. Wake up.